mga ka-OFE, magandang umaga, hapon o gabi at kung saan man kayong naroon sa mundo. Para sa mga bago pa lang sa aming community, kami po ang Overseas Filipino Entrepreneurs, isang platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-i-invest at pagdedegosyo. Ang mission po namin ay tulungan ng bawat OFW na maging isang OFE from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. And of course, don't forget to subscribe to our wait lang po. Hello mga ka-OFE, magandang umaga, hapon o gabi at kung saan man kayo naroon sa mundo. Para sa mga bago pa lang sa aming community, kami ang Overseas Filipino Entrepreneurs, isang platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-i-invest at pagdedegosyo. Ang mission po namin ay tulungan ang bawat OFW na maging isang OFE from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. And of course, ayan, don't forget po to subscribe to our social media pages. Ayan, sa aming Facebook and YouTube for more episodes and updates. So, you can scan our QR code here po. So, ayan. Para sa mga hindi pa din nakakapag-join sa ating group, we have Overseas Filipino community page. And ayan, everyone, welcome to episode 13 of season 8 na. So tara, simulan na natin ang ating kwentuhan. So, mga ka-OFE, ako po si Ella, ang inyong host for tonight. And ayan, gusto ko lang magbigay ng konting recap from our last episode, which is, ang guest po natin ay si Sir Alan Tulalian, na halos 25 years OFW ang journey niya. And kung saan he shared his biggest challenges abroad, yung mga turning points niya in studying financial literacy at Ateneo de Manila, yung story behind yung Antonio's Integrated Farm and Leisure, how he manages and grows his business remotely, and yung key advices niya for aspiring OFW entrepreneurship. So, ayan, every episode talaga sobrang dami nating natututunan, especially ang ating mga OFE viewers na gusto rin talagang magkaroon ng kanilang sariling business, yung mga OFW right now na gustong ma-inspire sa kanila, di ba? So, ako din as the host, marami din ako natutunan talaga personally from them, and I'm so excited right now sa ating guest speaker. So, ayan, pakilala na natin at sobrang na-excite rin ako for our discussion now. So, minsan, hindi natin alam kung ang failed plans pala ang magdadala sa atin sa tamang timpla ng buhay. So, without further ado, ayan, let us all welcome Raisa Ann Tongol of Templado UK. Hi! Hello, good evening, good morning, and good afternoon po sa lahat ng nanonood ng OFE. Hi, ako po si Raisa at nandito po ako ngayon sa UK. And while working abroad, we started a side hustle together with my husband. Yun. So, ayan, thank you so much, Raisa, for accepting our invitation for this interview. And ayan, alam kong sobrang excited na ang ating viewers para makinig sa story and ma-inspire din sa inyong business. So, ayan. So, Raisa, pwede nyo ba kaming kwentuhan ng inyong journey bilang nurse at paano kayo napunta sa UK? And ano yung nag-push sa inyo into pursuing yung nursing career po? Okay. I think nung time namin na nasa Pilipinas pa studying nursing, I think yun yung time na 2005, 2006, 7, 8, 9. I think yun yung time na boom yung nursing sa abroad, lalo lang sa Amerika. So I think nung bago pa lang ako
mag-aral ng ng college, parang geared na ako to become a nurse by my parents. So, ayun, nag-nursing ako, and then a few years of getting experience sa Pilipinas. I work in the Philippines for I think 5 years din. Nag-apply ako sa UK together with my boyfriend. Ngayon asawa ko na. So, together nauna lang siya ng a couple of months sa UK, and then sumunod ako I think after 7 months. And then yun, I think from the start, alam na namin lahat na magiging nurse kami dahil ngayon ang boom na boom at that time. Kaya yun. Alright, so nakakatuwa naman. So, from the start, alam na alam niyo talaga na magiging nurse kayo, and ayan, nasa UK pa right now. And narinig ko na until now ay nurse kayo while nagbi-business. Yes. So we're still working full-time nurses, me and my husband. And yun, we started our Templado business over a year ago, and hanggang ngayon nag-hustle pa. So we're still hustling on the side, and then still working as a nurse dito sa UK. Wow, grabe naman, napaka-sipag, and grabe ang pagiging disiplinado, 'di ba? Kailangan 'yan pagka nurse ka tapos nagbe-business ka pa. So, aside naman, Riza, from your nursing career, kailan niyo naman naramdaman na gusto niyong magkaroon ng sarili ng business? So sa akin kasi nasa Pinas pa lang ako, ang dami ko nang na-try na other businesses. So I think at a young age parang namulat ako na hindi lang pwedeng single income stream. So nasanay ako na dapat meron pa nasa Pilipinas pa lang. So nasa Pilipinas pa lang ang dami kong na-try na small businesses while being a nurse. And then nung nandito na ako sa UK, I tried other things as well. Pero hindi siya naging successful. Pero I think yung mga learnings ko from the previous businesses or courses na tinake ko is na-apply ko siya ngayon sa current business namin. Nag-start talaga ang Templado during my second maternity leave with my sa bunso namin. Patapos na siya actually, pabalik na ako sa work. And then ayun, bigla na lang parang light bulb moment namin mag-asawa. Nanood kami ng YouTube, and then nakita namin yung longganisa, tocino, tapos sabi namin, why not gumawa tayo and then make a business out of it. And then yun, doon lang siya nag-start. Right. So, nakakatawa, di ba? Yung ating title kanina is dun sa ito, unang page natin, Templado ng Pangarap and a Twist of Destiny. Tapos, sabi ko kanina, minsan hindi natin alam ang field plans pala ang magdadala sa atin sa bigla ng buhay. So, I heard kanina na ayun nga, marami ka ng businesses na na-try even sa Pilipinas. Pero narinig ko din na sabi mo, yung mga learnings from that and yung mga courses na na-take mo is nadadala mo until now. Can you share to us parang konting story lang behind those failed plans? So mostly dito sa UK kasi yun ang medyo expensive. Nag-try ako throughout my entrepreneurship journey, nakatry ako ng 2 MLMs, multi-level marketing, one sa Pilipinas and then one another dito sa UK. So dun sa MLM na yun, natutunan ko na yung the art of not doing hard sell, yung soft selling lang, yung pag-approach sa mga tao, kaya nag-geared din ako towards selling. Tapos yung importance ng community, tsaka by using social media sa business mo. And also some of the courses na I've tried is yung nag-dropshipping course din ako. One of the major investment din na ginawa ko dito sa UK is dropshipping course. For almost a year ginawa ko siya, and super daming kong learnings doon, like AI courses as well, na nagagamit ko yung AI sa business namin ngayon for marketing. Yun, and also throughout that journey, I was trying to like build up skills and learn new skills by reading books then. So yun.
Wow. So, ayan, nakakatuwa kasi ang ating guest for tonight is a lifelong learner. So, natutuwa ako kasi ang daming, ayan, na nabanggit na talagang magagandang skill para maging isang entrepreneur. Siyempre, kailangan marunong ka how to do marketing. And you can do that by educating yourself first, di ba? Pag-aaral, yung mga tools, and especially Mm, AI, di ba? Parang pag mm, hindi ka kasi nagtuto ng AI, na pag-iiwanan ka na right now. mm, So, dapat alamin mo which is yung mga trending and of course, ayan, yung mga simple or basic na knowledge about marketing. Sobrang important yan. Yung mga dapat hindi hard selling and mm. use ng social media as well. Um, Ayan, bakit naman, Rice, importante sa inyo ang magkaroon ng another stream of income aside from your work right now? Siguro dahil, nung nag-start ako ng mag-work sa Pilipinas, I read this book, Rich Dad Poor Dad. Tas dun sa book na yun, dun tumatak sa'kin by, Robert Kiyosaki. Dun niya sinabi na you cannot only depend on single income. Tas, Correct. dun ako namulat sa investment, stock market, and, do not put all your eggs in one basket. So from that time, ewan ko na ano sa'kin, tumatak sa'kin yung importance na yun hanggang nadala ko siya hanggang nung pagdating ko dito sa UK. Tas hindi ako makontento lang na single income lang. That's why ang dami kong tinry, ang dami kong failed attempts to, have a business or to have another stream of incomes. And then kaya siguro ngayon na ngayong ginagawa na namin 'tong templado, yung homemade, longganisa, which is, talagang inaalagaan namin kasi happy kami na nagwo-work siya. So for more than a year is, yun na, nakakapagbigay siya sa'min as a second stream of income. And Alright. also with the inflation, 'di ba? Nag-pandemic, yung inflation. So dapat talaga sumabay tayo. Hindi mahirap na nakadepend lang sa isa single income dahil nga napaka-inconsistent or hindi hindi reliable ngayon ng parang ang isang income lang. So kailangan maging creative, kailangan, hindi naman kung kaya lang, 'di ba? Kung kaya lang, kung 'yun, maganda na may second stream of income. Ayan, correct. I totally agree sa lahat po ng nabanggit, 'di ba? Sobrang tama po nun given yung ekonomiya ng Pilipinas. Talagang hindi aari yung isa ka lang isang single lang yung yung source of income or income stream. So, talaga kailangan mo ng may side hustle ka, may business ka or whatnot. So, ayan, from, um, syempre magagawa mo yun by inspiring yourself muna. Mm, Ayan, pakikinig ng OFE, di ba? And then, ayan, katulad na nabanggit kanina, pagbabasa ng book, like, You Rich Dad, Poor Dad. So, nagustuhan ko rin yung book na yan. Sobrang nakaka-enlighten. So, para sa mga OFE natin na viewers right now, you can start by, ayan, empowering yourself, pagbabasa ng mga books, diba? So, ayan, ito na yung gusto ko rin malaman. Raisa, paano nagsimula ang Templado UK? Ano yung story behind that brand? so nagsimula siya, as I said before, na bago ako bumalik sa work, siguro at least 1 month bago ako bumalik sa work. So nanonood kami ng YouTube ng asawa ko, tas biglang lumabas si Erwan Yusaf sa YouTube. Tas yun yung interview niya kay Kabalen, Kabalen ba yun, sa Pampanga. Tapos pero before pa kasi na gumagawa na siya ng homemade tocino tsaka longganisa, pero para sa amin lang, for our family lang. Tapos nung napanood namin si Erwan Yusaf, feature niya si Kabalen, parang yun nga, nag-light bulb moment sa amin dalawa na, "Ay, 'di ba gumagawa ka na, tapos kinakain natin, kinakain ng mga anak natin, why not try natin gumawa ng maramihan and then i-market natin." So doon lang siya nagsimula. The next day, gumawa na ako ng Facebook page, tapos nag-start na siya ng magtimpla ng mga recipe. Yun, trial and error muna hanggang sa na-perfect yung recipe. And then, pinatry sa mga friends. Tapos, yun na, nag-start na kami ng unti-unti lang from inner circular of our friends. Tapos, lumabas kami sa community namin. Tapos, naging online selling na siya. Ayun. So, of course, nagsimula pala kay Erwan Yusuf. Pero, Yes. of course, gusto ko lang i-highlight yung nasabi ni Rice kanina kasi talagang kailangan mo ng inspiration, tama, pero you need to take action just like what they did. The next day, nag-create na agad ang Facebook page. That's one step already. Mm-mm. So,
ayan, kailangan lang talaga na mag-take action ka. You have plans, maliit man or malaki, perfect or hindi, you need to take action to start. So, ayan, may nakita kami ditong mga pictures. Ayan, can you share with us the story behind those pictures? Okay. So yung first picture, actually last week lang yan. Hindi pa summer dito sa UK pero spring pa lang pero sobrang init na. So sabi ko tara mag-picnic tayo sa isang picnic ground sa UK. Tapos inaya ko yung brother ko nandito siya yung family niya at saka yung friend namin. So tatlo kaming family na nag-picnic. Tapos yun lang, dala lang kami ng food. Tapos yung mga bata, laro lang sa damuhan. Yan, masaya na kami dun. And then yung isang photo naman, may pinuntahan kaming fair dito sa UK with my family. Ayan, may habak na sword yung anak ko. I think medieval fair yung pinuntahan namin. Before that, nagpunta kami sa museum sa isang castle dito. And then naglakad-lakad kami tapos nakita lang namin yung fair na yan. Yan. Simple day out with my family. Yes, nakakatuwa. So, kailangan balance din talaga. Hindi lang puro work, hindi lang puro business. Yes. Kailangan mo rin yung mga ganitong time with your family and loved ones. And here pa, again, family bonding. Yeah. Family bonding. Yung first picture, yung cousin ko from Australia, si Red, bumisita siya sa amin. So, we had a big family meal together with him. Tapos, the second photo, nag-holiday kami sa Spain. Yan, yung family ko. And then yung last photo din sa Spain din yan. So, yun nga, kailangan talaga ng break from everything, from the business and from the work. Kung hindi, it will be too much and ma-exhaust kayo. Correct. Pwedeng ma-burn out talaga pag walang ganito. And then this next picture. Yan, yung first photo is another day out with my brother's family din, tsaka yung family namin. I think inflatable yan for the kids. Ganyan. Tapos nag-lunch kami, we had fish and chips for our lunch dyan sa photo. And then second photo is birthday ng friend ko. So actually, nung nag-start kami ng business, siya full-time work, sobrang dumalang na yung social events ko. Pero yung birthday ng friend ko nung nag-aya siya, sabi ko, I'd make time. I'd make time for her. So, make sure ko na present ako. So, also in building a business, you need to prioritize din. Hindi lahat ng social events is mapupuntahan mo kung talagang gusto mong mag-build ng business. Pero yun, I make sure for my friend na makapunta sa birthday niya. And then lastly, birthday naman to nung anak nung friend ko. So, si Stephanie, yung nasa right, classmate at saka si May. Classmate ko sila since high school in the Philippines. So hanggang dito, friends pa rin kami. And then we make sure na to be present sa mga special life events of each other. Wow. So, yan, nakakatuwa kasi ayan talaga, kailangan natin ng social life pa din. Diba sabi nga nila, you're living not to work, but you're working to live. Tama. Yes. Kasi kasi gusto mo i-enjoy yung life para magkaroon ka ng body to do life, not ibubos ko yung buong buhay mo just to make a living. Parang baligtad siya. So, ayan, napaka-perfect example na kailangan natin ng balance life talaga. Work-life balance. Yan ang Yes, tama. Kahit, ayan, si Raisa merong work and then business, family, di ba? So, nagagawa pa rin yung lumabas with friends and loved ones. So, ayan, nakakatuwa, sobra. So, from this question naman, since, ayan, yung Templado UK, mga homemade recipe, can you share with us yung mga products ng Templado UK and kung saan ito mabibila sa ating mga ka-OFE na nasa United Kingdom right now? Oh, thank you. So, ang Templado is, we sell homemade longganisa. And longganisa namin, we have garlic longganisa, sweet garlic longganisa, and also skinless version. Tapos, meron din kaming beef tapa and pork tocino. Mabibili siya dito sa UK through our website. So, we ship everywhere sa UK, even Northern Ireland, Wales, and saan pa ba? Basta buong UK. Basta next day delivery siya, just visit our website and straightforward lang naman siya. Thank you. Wow! So, ito yung mga product. Ang ganda ng packaging. Gusto ko i-comment. Thank you. Ang galing.
Yes, Ayan, pinaghirapan namin yan dalawa ng asawa gusto ko. mo gusto mo malaman if ilang packages niyo na 'to or unang packaging ito na agad siya? Hindi, second. Yan ang second namin. Second na packaging namin yan. Ang ganda, ganda. Mm-mm. So ayan, kasi talaga 'di ba 'pag magpa-packaging ka, trial and error Mm-mm. din 'yan. So kailangan, Mm-mm. maganda yung appearance, especially Mm-mm. pagkain siya dapat appetizing Yes. din. So Mm-mm. ayan, ang Yun yung ganda. second attempt namin. And Oo, hopefully, yan, marami naman kaming nare-receive na compliment sa packaging namin. mm. Tsaka ano ba 'to, resealable siya or Hindi siya resealable. So parang advisable kasi na once binuksan mo na, lutuin mo na agad. And also, kami nga isang pack lang, nabibitin kami. So, ilang oo. kilo yung eto mai-ask ko lang, ilang Half kilo siya? kilo, yeah. So Half kilo yung tocino, so lahat ng product namin except skinless, lahat sila half kilo. Yung skinless 400 grams. Pero 8 pieces siya sa loob. Pero the rest, yung garlic longganisa, tapa, tocino, sweet garlic, ano siya, kalahating kilo. Alright. So, ayan mga ka-OFE, para sa mga gustong umorder, ayan, makinig kayo later. I-share natin kung saan kayo pwedeng umorder. And eto, mga sample Yeah. ng luto ng Mm-mm. UK Templado UK. Mm-mm. Ayan, isa pa. Eto Yan, naman. kapag mga deliveries yan, mga deliveries namin every Ang ganda day. ulit ng packaging. Meron Thank pong you. pang box. I Mm-mm. guess meron pa itong mga cling wrap, yung mga bubble wrap. Ba to? Feeling ko Nasa lang. loob, oo. Pero, Insulation bag kasi kailangan namin i-keep na cool siya, 'di ba, while in transit. So insulation bag, tapos may ice pack sa loob, tapos sobrang naka-tight siya, tapos yan sa box. ayun. So, ayan, alam ko marami nang gustong umorder sa mga nanonood ngayon. So, ayan, later i-share natin saan pwede. So, here naman, Yan, yung first photo, yung asawa ko naghiwa ng beef for the beef tapa. Tapos yung anak ko, pag minsan tinuturuan ko na rin, oh, this box, put that on the side, yung tinuturuan ko, this is for our customer. Inintroduce ko na rin unti-unti sa kanila. And then, tas nung nurses week dito sa UK, a couple of months ago, gumawa lang ako ng posting for social media para makita nila na, Templado founders, and also we are proud NHS workers, parang nurses, proud nurses wow, pa din at the same time, yun. nakakatawa kasi, ayun, very hands-on kayo, kitang-kita naman. Mm-mm. Tapos, iba yung anak nyo nakiki-help Opo, din. wala akong natutunan doon. Oo, parang family bonding nyo na rin na nakakatawa. Opo. Ayan. So, ayan, meron pang next. Ito naman. Yan, kapag day off namin, yun nga sabi ko, we make sacrifices. Instead na, alam mo yun, lumabas, mag-enjoy, may part talaga nung sa day off namin na kailangan namin gumawa ng products namin. Tapos yan na, mga finished products on the side. Pero minsan, hindi naman lahat ng day off is gumagawa kami ng mga longganisa, tocino. Minsan, inaano rin namin, ni-schedule din namin na manood ng sine, mag-day out na kami lang habang yung mga anak namin nasa school, ganyan. Wow. So, given your bunch of orders, may I ask if kayong dalawa ng husband mo, yung nagagawa as in ng production or do you hire someone right now? No, kami lang talaga. So lahat, everything Wow. from scratch, kami lang. Kasi Wow, ayaw no? namin kasi kapag kumuha kami ng help, ganyan, lalaki yung gastos. So gusto lang namin i-maintain, i-minimize yung gastos, yung overheads. So ganun, Oo, sacrifice lang talaga sa time. correct, correct. Tsaka given na marami pa namang at claiming na lalaki pa ang Templado UK given your Mm-mm. discipline and system. So, ayan. Baka soon, di ba? Mali natin next year. Ay, So, magtilang anghel ka sana. ayan, claim na po natin yan. Mm-mm. So, ayan mga ka-OFE, alam ko marami ng na-inspire and of course marami na rin ang nagutom sa ating kwentuhan right now. But ayun, let's have a few commercial lang muna and we'll be back. So, huwag kayong aalis mga ka-OFE.
platform na gusto nating buuin. Kahit nasang man ikaw man bansa, pwede tayo magtulungan, di ba? As long as gustong-gusto mo talaga ang isang bagay, makakahanap ka ng paraan. You need to think of something na kailangan yung services mo on top pa rin kahit meron ka ng competitor. In the future, if we can collaborate, we could discuss kung paano kami makakatulong din sa platform nyo. You have to assess yourself how much time and effort you could put in this kind of business, because that's the number one thing you need para maging successful ka in this industry. Hello mga ka-OFE! So, ayan, let's all welcome back ang ating ka-OFE na si Raisa and Tangol of the Plato UK sa ating stage. Hello, welcome back po. Thank you for having me. Ayan, thank you so much again sa ating guest for today. So, ayan, marami na tayong napag-usapan kanina about sa mga products and kung paano nagsimula ang Templado UK and ang story ni Raisa and her family and husband na talagang hands-on sa kanilang business. So right now, we will share about their business more. So for our, ayan, huwag na natin patagalin, magbabata na agad ako ng ating question. So Raisa, paano ninyo ginamit naman kasi, di ba kanina you shared na ginagamit yung social media. So, paano nyo ginamit ang Facebook and Filipino groups in the UK to market yung Templado UK products? So, nagkaroon ako ng idea na sa marketing dahil din sa mga previous courses na na-attendan ko, sa mga, yun nga, sa mga MLMs na na-attendan ko. Kasi sa mga seminars, live events, yun, malaking part yung marketing sa mga businesses na courses na na-attendan ko before. So, yun, ginamit ko lang siya nung nag-start kami sa Templado, nag-start ako agad ng Facebook page. I think for a year, doon lang kami nakadepende, yung sales namin nakadepende lang sa Facebook page. Nagme-message yung mga customer, tapos susulat ko talagang from scratch talaga nag-start kami. Tapos natutunan ko rin doon sa Facebook page, pwede ka mag-add ng other Filipino groups na for free lang nag-share ako ng mga postings namin everyday. Tapos doon kami nakakakuha ng sales. So without yun sa mga learnings na na-attendan ko before sa mga courses na nag-enroll ako, hindi ko siya wala, parang hindi namin alam paano namin ma-market yung business ngayon, 'di ba? So I'm glad na natutunan ko siya bago pa kami mag-start at nagamit namin, which is malaking help sa marketing namin. And yun nga, wala kaming binabayad sa marketing, hindi kami nag-ads or anything, just purely posting lang and then sharing to, I think more than 100 groups ang pinag-sharean ko. So lahat ng free groups yan nag-share. And sometimes may mga Facebook groups din na na we need to pay. So from time to time nagsasubscribe ako sa kanila for additional exposure ba. Alright. So, ayan, talagang na-leverage nila yung paggamit ng Facebook page. Pero ayan, napansin ko lang, organic pa lang yung ginagamit nyo, hindi kayo nag-ads. Pero, knowing ganun pa lang yung, parang organic pa lang, walang bayad. Pero, madami na yung umu-order at nakikilala na yung Templado UK, di ba? What more if you'll do that pa soon, di ba? So, ayan, ang ganda ng start ng business. And of course, masasabi ko siguro na maganda rin talaga yung mismong product, yung
mga ino-offer na product, yung longganisa, 'di ba? Sa UK, imagine mo 'yan. Merong longganisa sa UK, 'di ba? So, ayun, mga Pilipino talaga din ang gumawa. Nakakatuwa. Mm. I think kaya siya pumatok din kasi at first, kami muna yung kumain, tas mga friends namin and family. So, nagustuhan namin. And we don't use extenders, we don't use MSG, walang preservative. So, pure meat lang siya. Yung as if, yung anong mabibili natin sa Pilipinas, sa palengke, gano'n na gano'n yung tititinda namin. So, kung ano talaga, kasi gusto namin, hindi naman namin ibibenta kung parang half done na yung hindi namin magugustuhan. Mismo, pati mga anak namin kinakain. So, I think kaya nagustuhan din ng mga kabayan natin dito sa UK. Ayun. So, importante talaga na mismong ikaw, gusto mo yung product, di ba, na pino-offer mo bago Yes. mo siya i-offer sa iba. So, ayan. Can you share with us naman, ano yung mga biggest challenges nyo ngayon as an entrepreneur na nurse? And also, you guys, ikaw and your husband, ay parents at the same time. So, yung mga tao, naku-curious sila for sure kung paano nyo ito binabalance. Biggest challenge talaga is yung time namin. Anything na pwede kong parang i-designate or pwede kong i-outsource is ginagawa ko kasi nga yung ang importante yung time namin firstly sa family, mabigay pa rin namin sa mga anak namin yung deserve nila from their parents, so as being a mom and also being a wife din. So kahit na may business kami on the side, dapat as napaperform ko pa rin yung pagiging mommy, pagiging asawa, and pati yung sa work ko. So, yun, ang biggest challenge at the moment is time management. Kung pwede lang madagdagan yung 24 hours a day, sana pwede, para marami kang magawa in a day. So, maximize lang yung 24 hours a day natin. It means na gigising ako na maaga or late night, pagtulog ng mga bata, ganun. Pero kadalasan talagang sacrifice lang. Gising na maaga, makagawa ka ng something. Tapos, while kids are at school, yun, todo work, 6 hours kasi sila ng school. So, non-stop. Wala ka ng pahinga. Papahinga mo pag school run, pag sundo mo na sila. Parang yun na yung pinaka-pahinga mo. Yun lang, sacrifice dahil nga time talaga ang kalaban mo. Juggling side hustle and then also raising a young family. So, I think yun. And also, siguro, ngayon nag-isip pa kami more on how else can we expand our business. Yung nasa gray area kami ngayon na parang naging sige na build na natin more than a year na ano pa yung pwede naming magawa, parang ganun. So we're now at the stage of thinking on how to expand our business aside sa online. Alright. So, I think that's a good problem kasi expansion na yung business. So, it's a good sign. So, nakakatawa at ayan, para sa mga ka-OFP natin na nanonood right now, so hindi imposible talaga na mag-business kahit busy ka or meron kang family or meron kang full-time work. You can do that if you have ideas, plan. Hindi rin kailangan na sobrang laki, di ba, ng capital. So, kailangan din ng creativity lang din natin. So, ayun. And of course, katulad na sinasabi natin kanina, kailangan din talaga na naibabalance mo. So, sabi nga ni Raisa, time management yung problem. Malimit talaga. Kasi, ayan, given nga dami ginagawa, so mahirap mag-manage ng time. Pero syempre, nakakatuwa kasi yung family and ayun nga, yung work-life balance is hindi nawawala. So, though hindi, I guess, hindi naman siya consistent na lagi lumalabas, pero hindi siya nawawala. Diba? So, it's very important. So, Raisa, you mentioned na people don't just buy your products, they buy your story. So, ano yung story na gusto ninyong maramdaman ng customers? So I think yun nga, people just don't buy our products, they buy our story. Kasi yun ang parang pinapakita ko sa marketing namin, sa pagpo-post sa social media na ganito kami, ganito gawa ang templado, ganito kami nag-start while working full-time as a nurse sa UK and at the same time raising a family. Parang pinapakita ko yung hustling side and at the same time na it is doable, and also I wanted to inspire other
young families or nurses dito sa UK na kaya basta meron kang passion, meron kang dream, you can do just hindi lang being a nurse. Sabi ko nga kami kasi yung generation natin nung time namin na nag-aaral kami is parang okay, ikaw mag-nurse ka, pupunta ka abroad, ganun. So wala na kaming choice. Hindi ko nga naisip na ano bang gusto kong course. Parang nursing na agad. Parang hindi ako nabigyan ng ganung option nung magka-college na ako. So pero nung kahit na nag-work ako sa Pilipinas, parang natural sa akin na maging entrepreneur kasi lahat although hindi ko kailangan at that time pero naghahanap talaga ako ng something na on the side na laging ginagawa. Tapos dinala ko siya dito sa UK na naghanap pa rin ako ng something na gusto kong gawin. Yun. Ayun. So, talagang importante na gusto mo yung ginagawa mo, di ba? And pag ganun kasi na gusto mo yung ginagawa mo, of course, hindi ka mapapagod din. So, that's one. And maganda rin na hindi lang binibili ng mga customer yung product mo, pero binibili rin nila yung story mo. So, nakaka-inspire siya. So, it's a good marketing technique as well. So, ayan, speaking of, nakita ko yung mga reviews din or feedback sa Templado UK and magaganda yung feedback nila. So, ayan. Ito naman. Yes. Can you share with us ano itong mga nandito? Yan, so yung una is sabi niya, the sweet garlic longganisa is by far my favorite because it has the right amount of sweetness and garlicky flavor that I want. Tapos sabi rin niya, best comfort food here in the UK. So yung sinabi niya na best comfort food here in the UK, sobrang nakaka-flatter. Tapos yun yung nakakatanggal ng ng pagod. Kahit pagod na kami ng asawa ko na galing kang work, 12-hour shift, uuwi ka, tapos kinabukasan day off mo, gusto mo na magpahinga, pero hindi pwede kasi may mga orders. So, kailangan namin gumawa pa din. So, ang day off namin is hindi day off talaga. So, pero at least may time kami na gawin yung passion namin, yung gusto na, yung business namin. So, makabasa kami ng best comfort food in the UK. Talaga yun yung nakakawala ng pagod and it reminds us why we do this business. Tapos yung second, ayun sabi niya, masarap, I enjoyed my lunch, we'll order some more soon. Yan, kapag nakakabasa kami ng we'll order again, ibig sabihin, alam mo yun, nakakuha kami ng repeat customer, ibig sabihin, nagustuhan nila yung product namin. And then, maraming salamat, Lasang Pinas po, ang longganisa nyo, one of the best happy customer here. Yun, ito yung lagi naming yung Lasang Pinas, yung taste of home, kaya yun ang naging tagline namin, taste of home. Kasi mostly lahat ng feedbacks, reviews sa amin is yun nga, Lasang Pilipinas, taste of home na So, hindi lang siya pagkain, parang nostalgic, yung nostalgia nabibigay niya dahil naalala niya yung childhood, yung time na nasa Pilipinas ka, kaya sinasabi lang taste of home. Kaya yun, nakakatawa din. And yung lastly, ang sarap po ng beef tapa nyo. Actually, yung beef tapa, in-introduce lang namin this year. And talagang trial and error yan. And one of my favorite breakfast din yan, actually, beef tapa. Kaya talagang pinush namin. Ayun. So, and given yung mga feedback, so masasabi talaga natin na you're doing well with your business. So, sa mga natatakam na din at gustong umorder sa mga nasa UK right now, so malapit na po nating i-reveal, malapit na natin i-share kung saan nyo po. Pwedeng ma-order itong mga taste of home ng mga products. So, ayan, gusto ko yung taste of home, comfort food in the US, in the UK. So, yan, correct nga na nakakatuwa, di ba? Nadala mo yung nostalgic feeling here in the Philippines, in childhood, di ba? Memories. So, nadala mo siya sa UK. Yes. So, hindi lang siya yung pagkain lang, na longganisa lang. So, bawat kagat parang, it reminds me of the warmth at home, yung breakfast at home, yung kompleto kayong family, kakain, yung ganun. So, it's about the experience, total experience. Hindi lang siya talaga yung pagkain. So, nakakatawa. Oo, tama yun. And I agree. So, madami, I guess, mga Filipino talaga na natutuwa at, ayan, napap-feedback talaga about your products. Kasi nga, ayan, naibibigay nila yung story hindi lang yung product mismo. So, lastly,
for our aspiring entrepreneurs naman and fellow OFWs, ayan, can you share to them ano yung 3 na top practical advices, especially when it comes to growing a business and managing time and energy? Okay. So siguro first advice ko is keep on learning, keep on building your skills kasi yun ang magiging panlaban nyo sa kung ano man yung mapipili nyong business o ano mapipili yung passion nyo. Yun ang kailangan nyo eh. Kasi our world is evolving, like katulad now yung AI, kailangan natin gamitin yun for our advantage. Kailangan natin gamitin yun para makatulong sa business natin. Sinasabi nila yung AI daw mapapalitan yung mga works ng tao, pero in a sense, okay siya kasi mapapadali. Like ako, every day kong ginagamit yung AI sa pag-post, sa hingi ako ng ideas, kuha ko ng ideas, ano pang kailangan natin, ano, tapos yung nasa-summarize niya yung mga statistics, mga ganun. So, we need to use technology for our advantage. So, keep on learning lang, attend courses, attend events, live events na whatever could help you build kung ano man yung gusto nyong gawin. Yun ang first advice ko. Second is, yun nga, ang experience ko kasi hindi ako nabigyan ng option kung anong gusto kong maging as my career. So, parang ikaw, nursing na talaga. So, siguro follow, kahit na kung ano man trabaho mo ngayon, still follow your dreams, follow your passion. Kung ano man yung passion mo, just do whatever on the side slowly. You can still do your 9 to 5 job or your nursing job and then still pursuing your passion. And then lastly, siguro, advice is, you need the support of your loved one kapag lalo na nasa abroad ka tapos tinatakil mo yung side hustling, you need support. Like ako, siguro yung mga previous business ko kaya siya nag-fail kasi ako lang, parang wala akong support sa husband ko kasi nga yung passion ko lang yung pina-follow ko. Pero nung itong longganisa, homemade longganisa, dalawa kami. So siya yung gumagawa, ako more on sa background, admin and marketing. So may support kami sa isa't isa, which is the biggest factor. Kapag ikaw lang, ang tendency kasi parang mapapagod ka, kapag may problema, wala kang makukuhanan ng support or ng advice. Pero pag supported ka ng loved ones mo, ng family, ng community, ng friends mo, it will become easier for you. Yun ang top 3 advice. Ayan, perfect. So, ayan, recap natin. Una, keep on learning. Of course, nabanggit nga yung mga AI or kailangan lumabas ka, sumama ka sa mga conferences, I guess, about business or yung kung ano man yung gusto mong i-pursue or kung ano yung passion mo. And then, number 2, kahit hindi ka nabigyan ng opportunity to choose your path or yung course na gusto mo, you can still do your passion, di ba? Even you have your 9 to 5 jobs. And then, of course, yung support from your family, di ba? So, hindi mo siya magagawang mag-isa. So, no one is an island, lalo na sa business. You cannot thrive if mag-isa ka lang. Yes, pero mga sole proprietorship, di ba? Pero hindi lang siya yung mismong nagalaw sa loob ng business. Sobrang dami niyan, di ba? Sa finances, sa marketing, production, operations, and so on. So, hindi lang nag-isang tao talaga ang kikilos. And of course, kailangan mo na support, di ba? So, support from your loved ones. So, that's very important. So, ayan, Raisa, before we end the month, we'd love to support you. So, for giving us time, of course, sobrang thankful kami na pinaunlakan mo kami to share your experience as a business owner in a foreign country and at the same time, isang OFW. So, sobrang saludo kami sa katulad mo. And I hope na mas marami ka pang na-inspire. And right now, ayan, may mga na-inspire ka na from our community, mga OF entrepreneurs, aspiring or talaga mga entrepreneurs na right now. So, ayan. Thank you so much. So, right now, ayan, gusto namin i-support ka. We'd love to show you kung paano yung support ng OFW or OFE community. So, please share with us your social media accounts, yung mga business pages mo, or where we can find your products.
So yan, again, bago ko i-share kung saan niyo kami makikita, thank you again for inviting Templado. Thank you for inviting me kahit na na-delay yung pagsagot namin sa inyo. You still gave us time para ma-share yung experience namin and to sana maka-inspire din kami ng kapwa namin OFW kahit saan man sa mundo. And thank you OFE for having me again. So where can you find Templado UK? So we have a Facebook page. It's called Templado UK. And then email if you want to send us anything, sales@templado.co.uk, and then website, you can order through our website at templado.co.uk, and then this is our business address. Yan. So yun lang, madali lang naman siya. If you go to our website, straightforward lang ang pag-order. Thank you so much for having me. Yan. Para sa mga ka-OFE natin na kanina pa talaga nagka-crave, kanina pa gustong umorder na nasa UK right now, so you can order at their accounts, sa kanilang Facebook, email, website, and of course sa kanilang address na naka-flash sa screen. So sa Facebook, Templado UK for easy access. Ayan mga ka-OFE. So thank you so much, Raisa, and sa ating mga viewers right now. So before I end, so lagi namin ginagawa, ano yung mga key takeaways naman namin as a host. Ayan, una sa akin ay yung lifelong learning talaga never stops, especially pagka entrepreneur ka. So ito yung narinig ko talaga kanina kay Raisa, and totoong effective siya. You cannot start or hindi siya magiging sustainable kasi whatever you're doing if you're not knowledgeable about it. So kahit successful na sila, 'di ba, bilang nurses at business owner, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral at pag-i-improve nila. Diba sabi nga, growth comes from continuous learning and adapting. That's one. Yung pangalawa ko naman, yung family naman nila, yung kanilang strength, diba? Bilang mag-asawa, nagtutulungan sila hindi lang sa pamilya, kundi pati sa negosyo. Yung mga journey nila, pinakita how strong a support system can help you achieve your goal, diba? Paglago ng business, sansan yan sa support system mo. At of course, sa kanilang mag-asawa na nagtutulungan sila sa kanilang business. And yung last na key takeaway ko is people don't just buy products, they buy your story. Ito yung isa sa pinakatumatak sa akin na na-share ngayon. So, isa sa mga nagustuhan ko rin na narinig ko from mga interviews ito. So, yung Templado UK, hindi siya binabay ng mga tao for the product itself lang. They buy the story. So, hindi lang longganisa yung binibenta nila, di ba? Binibili rin yung ng customer ang kanilang kwento ng sipag, pamilya, at pagiging OFW entrepreneurs sa UK. So, this shows the power of authenticity and storytelling and building a brand. So, that's very important in marketing. So, ayan. So, maraming salamat once again sa ating guest for tonight. So, ayan, mga ka-OFE, para sa mga interested again, ito ang kanilang Facebook page, Templado UK, ang kanilang website, email, and address. So, before we totally end this, Raisa, do you have any last say to our OFE channel? Siguro ang ma-advise ko lang is sa mga nanonood ngayon is never stop trying. Katulad nga sinabi ko, ang dami ko nang nasubukan, ang dami ko nang na-try na business. Pero every time na may itatry ako, laging nasa isip ko is, ito na yun. Parang ibubuhos ko 100%. And then kahit na ganun, magpa-fail pa rin siya, pero that's okay. Failures are okay because you can learn from your failures, and then you can take all the knowledge or the learnings, all the experiences on the next one. So I think ganun ang nangyari sa amin. Sa dami ng failures hanggang ito na parang dumating na siya, and then yun na nagagamit ko lahat ng natutunan ko from the previous experience. So never stop, because once you stop, you never know yung next na pala, yung next venture mo, yun na pala yung magiging successful, diba? So just keep on trying lang. Yun lang. Ayan, so dito na po natatapos ang ating live session. So mga ka-OFE, abangan niyo ulit kami next Thursday. Pero syempre, bago kayo umalis, huwag niyong kalimutan mag-like, follow, and subscribe sa aming mga social media accounts. And don't forget to join our OFE Investing and Community page. So hanggang sa mga susunod na episode. Bye!
Hi, thank you. Thank you for having me. Thank you.